Sino po naniniwala, pag binigay mo yung pinakamagandang pakikisama sa may bahay mo, susuklian ito ng mas mabuting pakikisama ng isang may bahay. Totoo po ba? Sa mga may asawa na? Sino po naniniwala na kapag binigay mo yung pinakamagandang pagtrato sa iyong may bahay, susuklian niya ito ng mas magandang pagtrato sa iyo. And at the same time, sino po naniniwala, pag binigay mo yung pinakamagandang pakikitungo sa iyong may bahay, susuklian niya ito ng mas magandang pakikitungo. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo po, bagamat, of course, merong mga exemption na merong mga hindi marunong magbalik doon sa ginawang mabuti sa kanila ng kanilang asawang babae, pero naniniwala po ako na kokonti lang naman yung mga ganong klaseng babae. Totoo po ba? Marami pa rin yung mga babae o yung mga may bahay na kapag trinato mo ng tama, tatratuhin ka rin ng mas tama. Totoo po ba yan? Marami pa rin yung mga may bahay, yung mga asawa na kapag pinakitunguhan mo ng tama, mas pakikitunguhan ka ng tama. And at the same time, mas marami pa rin yung mga babae na kapag pinakisamahan mo ng tama, mas pakikisamahan ka ng tama. Pero subukan mong pakisamahan ng pangit ang may bahay mo, hindi siya pwedeng hindi mag-isip na kumawala sa iyong marriage. Totoo po ba yan? Sa mga babae, sino rito aminado, kapag napakapangit yung pinapakita sa iyong pakikisama, dumarating ka doon sa point na mag-isip na kumawala sa iyong marriage. And at the same time, sino pa aminado, kapag pinakitaan mo ng hindi mabuti ang iyong asawa, ang iyong may bahay, dumarating doon sa point na ang isang may bahay nag-iisip na kumawala doon sa relasyon na meron kayo. Alam niyo po, tandaan niyo sa lahat ng mga asawang lalaki, once na nagsimulang mag-isip ang may bahay mo na kumawala sa marriage mo o sa marriage nyo, that's the moment na nagsisimula na ang lamat sa inyong marriage. Sa lahat po ng mga asawang lalaki, tandaan nyo, pag nagsimulang mag-isip ang may bahay mo na kumawala sa relasyon nyo, that's the moment na anytime pwede na siyang mawala sa iyo. At tandaan nyo po, sa lahat ng mga asawang lalaki, once na nagsimulang mag-isip ang may bahay mo na kumawala sa pagsasama nyo, that's the moment na pwedeng masayang ang pagsasama nyo. Totoo po ba nangyayari yon sa maraming mga pamilya? Totoo ba nangyayari yon sa maraming mga marriage, sa maraming mga relasyon na kung saan nasasayang yung dapat hindi masayang na pagsasama, nawawala yung hindi dapat mawala na relasyon o nasisira yung hindi dapat na masira na pagsasama sa loob ng tahanan. Alam niyo po, again, ito ang totoo. Walang marriage ang hindi vulnerable na masira pag hindi iningatan. Totoo po ba yan? Lahat ng marriage kapag hindi mo iningatan, napaka-vulnerable niya na masira. Ito po ang totoo. Walang relasyon ang hindi prone sa pagkasira pag hindi iningatan. And at the same time, alam niyo po, walang pagsasama ang hindi masisira kapag hindi iningatan. Nakakalungkot lang minsan na may mga asawang lalaki na kung kailan sira na ang marriage niya, saka pa doon nare-realize ang importansya ng marriage niya. Totoo po ba yan? May mga lalaki, kung kailan wala na yung may bahay niya, doon pa niya nare-realize yung importansya ng may bahay niya. At nakakalungkot lang na may mga lalaki na kung kailan hindi na mahahabol yung kanilang marriage, doon pa gustong habulin, buuin yung kanilang marriage. Now, ang tanong, paano ba nasisira o paano ba masisira ang isang marriage o ang isang pagsasama? Unang-una, maghanap ka lang ng iba, tiyak masisira ang marriage mo. Totoo po ba yan? Sa mga asawang babae. Sino aminado? Maghanap lang ng iba yung asawa mo, tiyak masisira ang marriage nyo. Totoo po ba yan? Kapag ang isang lalaki, naghanap lang ng iba, tiyak masisira ang kanyang marriage. Alam niyo po, maghanap ka lang ng iba sa mga asawang lalaki, maghanap ka lang ng iba bukod sa asawa mo, tiyak masisira ang marriage mo. At sino po naniniwala sa mga asawang lalaki, huwag ka lang makontento sa asawa mo, tiyak masisira ang marriage mo. And at the same time, sino po naniniwala, maghanap ka lang ng pagmamahal ng ibang babae, tiyak masisira ang marriage mo. What's the point?
Una, anumang pagkukulang ng isang may bahay, hindi dapat hinahanap sa ibang babae. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi dapat hinahanap ng asawang lalaki anumang pagkukulang ng kanyang may bahay. Alam niyo po, sino naniniwala? Wala naman talagang perpektong may bahay. Totoo po ba yan? Sa mga babae, sa mga nanay na naririto, sa mga asawa na naririto, sino aminado? Wala naman talagang perpektong may bahay. At sino po naniniwala? Lahat ng asawang babae, gaya ng asawang lalaki, may mga kapintasan. At sino po naniniwala? Lahat ng asawang babae, gaya ng mga asawang lalaki, may kahinaan. Ano ibig sabihin ito? Ilalagay mo sa panganib ang marriage mo kung hindi mo makita sa may bahay mo o yung hindi mo makita sa may bahay mo, hahanapin mo sa iba. Alam niyo po, kung nagkukulang sa panahon ng misis mo, huwag kang maghanap ng panahon sa ibang babae. Kung nagkukulang sa lambing ang misis mo, huwag kang maghanap ng lambing sa misis mo. Ikaw ang maglambing sa misis mo. At kung nagkukulang ng bango at ganda ang misis mo, sa kaasikaso sa iyo at sa mga anak mo, huwag kang maghanap ng bango sa ibang babae. Sa halip, bigyan mo ng pampaganda misis mo. Sino po rito sa mga misis? Gusto niya, bigyan siya ng pampaganda ng kanyang asawa. Alam niyo po, again, kung nagkukulang ng panahon ang misis mo sa iyo, ikaw yung magbigay ng panahon, magsakripisyo ng panahon para sa kanya. Kung nagkukulang ng lambing ang misis mo, huwag kang maghanap ng lambing sa ibang babae. Ikaw ang lumambing sa misis mo. Kung nagkukulang siya ng ganda at bango, bigyan mo ng pampaganda at pampabango ang misis mo. Alam niyo po, again, oras, tandaan niyo po, sa mga asawang lalaki, dahil sa oras na naghanap ka ng lambing sa ibang babae, isang araw, hanapin mo na yon. Ito po ang totoo. Sa mga asawang lalaki, oras na naghanap ka ng panahon sa ibang babae, isang araw, hanapin mo na yung panahon niya. At oras na naghanap ka ng bango ng ibang babae, isang araw, hanapin mo na yung bango ng babae na yon. Ikalawa, anumang paghahanap mo sa iba na hindi mo inagapang iwasan, parang kumunoy na hindi mo na maaalisan. Sino po naniniwala? Yung patikim-tikim, isang araw, hanapin na. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Yung paminsan-minsan, isang araw, aaraw-arawin na. At sino po naniniwala? Yung akala mo hindi ka malululong, isang araw, napasubo ka na at nagkaanak ka pa sa ibang babae. At napalapit ka na rin ng gusto. At ang masakit, na mahal mo na rin yung babae na nung una, katuwaan lang. Ganong kagrabe pwedeng kahinatnan ng pagtikim ng maling relasyon. Ganon kagrabe pwedeng kahinatnan ng hindi pag-iwas sa maling relasyon. At ganon kagrabe pwedeng kahinatnan ng hindi pagpapanatiling tapat sa iyong may bahay. Again, paano sisirain ang marriage mo? Maghanap ka lang ng iba. Tiyak, masisira ang marriage mo. Another thing, pagsalitaan mo lang lagi ng masasakit ang asawa mo, tiyak masisira marriage mo. Sino po naniniwala? Pagsalitaan mo lang lagi ng hindi maganda ang asawa mo, tiyak masisira marriage mo. Sino po aminado sa mga babae, lalo na sa mga asawang babae? Masakit kapag ka pinagsasalitaan ng hindi maganda. Totoo po ba yan? Lalo na ang nagsasalita sa'yo, asawa mo. Alam niyo po, sino naniniwala? Pagsalitaan mo lang lagi ng hindi makataong pananalita ang asawa mo, tiyak masisira ang marriage nyo. At sino po naniniwala? Pagsalitaan mo lang lagi ng hindi makakaing salita ang asawa mo, tiyak masisira ang marriage nyo. What's the point? Una, ang pagbibitaw ng masamang salita o masasakit na salita ay expression ng kawalan ng respeto sa isang may bahay. Alam niyo po, sa mga asawang lalaki,
isang expression, isang pagpapakita na hindi mo nire-respeto ang asawa mo kapag ka pinagsasalitaan mo ng masakit, hindi maganda. Alam niyo po, kawalan ng respeto kapag ka pinagsasalitaan mo ng pangit ang asawa mo. Ang tanong, bakit sobrang nasasaktan ang isang may bahay pag pinagsasalitaan siya ng masakit ng kanyang asawa? Ang tanong, bakit sobrang nasasaktan ang isang asawang babae kapag pinagsasalitaan siya ng kanyang asawa? Kasi nga, ito po ang totoo. Tandaan nyo, sa lahat ng mga asawang lalaki, among the people sa buhay ng isang may bahay, asawa niya ang unang-unang inaasahan niya na magre-respeto sa kanya. Totoo po ba yan? Sino rito sa mga asawang babae, unang-unang inaasahan mo na magre-respeto sa iyo, asawa mo? At sino po rito naniniwala na unang-una na dapat nagbigay ng respeto sa iyong asawa, ikaw yon? Alam niyo po, bakit sobrang nasasaktan ang isang babae, ang isang may bahay, ang isang asawang babae kapag pinagsasalitaan ng masakit, ng hindi makain pananalita, ng pangit na papanalita ng kanyang asawa, simply because kung meron mang tao na unang-una niyang inaasahan na magpuprotekta sa kanya, yung kanyang asawa. And at the same time, kung meron mang tao na unang-unang inaasahan ng isang babae na magpipreserve ng kanyang dignity, walang iba kung hindi yung kanyang asawa. Dapat malinaw sa lahat ng mga lalaki, ikaw yung unang-unang nagpipreserve ng dignity ng asawa mo. Ikaw yung unang-unang dapat nagpipreserve ng pagkatao ng dangal ng asawa mo. Hindi ikaw dapat yung sumisira ng iyong asawa, hindi dapat ikaw ang nagpapahiya sa iyong asawa, hindi dapat ikaw ang pinanggagalingan ng mga masasakit na salita. Ikalawa, ang pagbibitaw ng masakit na salita ay ekspresyon ng kawalan ng pagpapahalaga sa may bahay. Sino po naniniwala? Unang-unang dapat nararamdaman ng isang asawa sa kanyang asawa yung pagpapahalaga. Totoo po ba yan? Ang tanong, paano mo ipaparamdam sa iyong may bahay na mahalaga siya in a spoken word? Ang sagot, yung hindi mo siya i-compare sa iba. Hindi mo siya i-compare sa ibang babae, hindi mo siya i-compare sa ibang may bahay. Why? Kasi nga, once na sinimulan mo na ikumpara siya sa iba ang may bahay mo, sinisimulan mong ipakita sa kanya ang kakulangan niya, sinisimulan mong ipakita sa kanya ang kahinaan niya at yung kalakasan ng ibang may bahay, sinisimulan mong ipakita sa kanya yung mga kamalian mo at yung mga kagalingan naman ng ibang may bahay. Kaya nga dapat hindi kinukumpara ng isang lalaki o asawang lalaki ang kanyang asawa sa ibang babae. Kasi nga iyon yung pinaparamdam mo sa asawa mo eh. Pagka kinukumpara mo siya sa iba, pinapakita mo yung kanyang kahinaan, pinapakita mo yung kanyang kamalian, pinapakita mo yung kanyang mga bagay na hindi dapat hina-highlights dahil nasasaktan siya. Alam niyo po, again, sobrang sakit sa isang asawang babae na ang nagha-highlights pa ng kanyang kahinaan ang kanyang asawa. Ang nagha-highlights pa ng kanyang mga kakulangan at kamalian yung kanyang asawa pa. Alam niyo po, pag hindi ito natutunang ihinto ng isang asawang lalaki, isang araw, sira ang marriage mo. Ikalawa, magplano ka lang at gumawa ng para sa sarili mo, tiyak masisira ang marriage mo. Sino po naniniwala? Pag ang plano ng lalaki o ng isang lalaki, puro sa kanya, isang araw sira ang marriage nyo. Totoo po ba yan? And at the same time, sino po naniniwala? Pag ang ginagawa ng isang lalaki, puro para sa kanya, isang araw sira ang marriage nyo. What's the point? Una, pag ang lalaking may asawa o may asawa na, hindi mo na pwedeng isantabi sa plano mo ang gagawin mo ang may bahay mo. Hindi mo na sila pwedeng isantabi yung may bahay mo, yung anak mo, kapag ka may asawa ka na.
Alam niyo po, pag may asawa ka na, hindi na pwedeng magbuhay binata. Totoo po ba yan? Sa mga lalaki, pag may asawa ka na, hindi ka na pwedeng magbuhay binata. At sino po naniniwala, pag may asawa ka na, hindi ka na pwedeng gumastos na parang binata. At sino po naniniwala, pag may asawa ka na, hindi ka na pwedeng makipagharutan na parang binata sa ibang babae. Totoo po ba yan? Alam niyo po, hindi pa pwedeng yung pagbabago ng social status mo, hindi sasabay sa mga kilos mo. Dapat, kung magbago, kasabay ng pagbabago ng social status mo, nagbabago din yung paggastos mo, nagbabago din yung pakikitungo mo sa ibang babae. Hindi pa pwedeng may asawa ka na, kung makipagharutan ka pa sa ibang babae, parang binata ka pa rin. May asawa ka na, kung mamuhay ka, parang binata ka pa rin. No, hindi pa pwede yung ganon. Alam niyo po, pag hindi mo binago ang attitude mo sa pagbabago ng social status mo, lilikha ito ng gap sa pagitan mo at ng asawa mo. Pag hindi mo binago attitude mo sa pagbabago ng social status mo, lilikha ito ng sugat sa relasyon nyo. At pag hindi mo binago ang attitude mo sa pagbabago ng social status mo, lilikha ito ng problema sa marriage mo someday. Ikalawa, pag ang lalaki may asawa na, hindi na dapat o hindi na niya sarili ang buhay niya. Sino po naniniwala? Pag may asawa ka na, lalo na sa mga lalaki, hindi mo na sarili ang buhay mo. What does it mean? Kasama na sa may-ari ng panahon mo, yung asawa mo. Kasama na sa may-ari ng yaman mo, ang asawa mo. Maliban na lang, kung bago kayo nagpakasal, gumawa kayo ng kontrata na kahit mag-asawa na kayo, kanya-kanya pa rin kayo ng pera. Pero kung wala naman kayong kontratang ganon, dapat malinaw sa iyo na kapag may asawa ka na, hindi mo na sarili buhay mo, hindi mo na sarili ang yaman mo, hindi mo na sarili ang panahon mo, hindi mo na sarili yung mga pangarap mo. Kasi nga, pansinin nyo, ang laki ng nagiging problema sa marriage pag ang lalaki nagkait ng panahon sa may bahay niya. Sino po rito sa mga asawang babae? Gustong-gusto niya, may panahon sa kanya yung kanyang asawa. Alam niyo po, kapag kang isang lalaki, kahit pa sabihin mo na valid yung reason mo, nagkukulang ka ng panahon sa asawa mo, lilikha ito ng problema sa inyong marriage. Alam niyo po, again, pansinin niyo, ang laki ng nagiging problema sa marriage pag ang lalaki nagkakait ng yaman sa kanyang asawa. Sino po rito sa mga asawang babae? Kung meron man siyang isang gusto na ginagawa ng kanyang asawa, yung hindi siya pinagkakaitan ng yaman. Yung hindi siya pinagkakaitan ng pera. Alam niyo po, pansinin niyo, ang laki ng nagiging problema sa marriage pag ang lalaki nagtatagumpay sa buhay pero naiiwan yung kanyang may bahay. Kaya nga tandaan niyo po sa mga asawang lalaki, bilang asawa, unang-una mong isasama sa tagumpay mo, yung asawa mo. Unang-una mong isasama sa pagginhawa mo ang may bahay mo at bilang asawa, unang-una mong isama sa pagyabong ng buhay mo yung may bahay mo. Dahil every time na naisasantabi mo ang asawa mo, ang may bahay mo, nagpapahina ito sa katatagan ng inyong marriage. Every time na naghahanap ka ng iba, nagpapabuhay ito sa inyong marriage. And every time na napagsasalitaan mo ng hindi maganda ang asawa mo, nagpapabuhay ito sa katatagan ng inyong marriage. Now, the question is, paano nga ba patatatagin ang isang relasyon o ang isang pagsasama? Una, para tumatag ang isang pagsasama, see the value of your wife. Alam niyo po, sino naniniwala, isa sa mga susi sa pagtatag ng pagsasama, yung makita ng lalaki yung halaga o yung value ng kanyang asawa. At sino po naniniwala, pag nabigo ang lalaki na makita ang totoong value ng kanyang may bahay, hindi kailanman tatatag ang kanilang pagsasama. What's the point? Una, ang may bahay ay hindi lang simpleng may bahay, dapat co-author sa mga desisyon sa kanilang relasyon.
Totoo po ba? Sobrang sakit sa isang may bahay na hindi ka sinasama ng iyong asawa sa mga desisyon sa inyong buhay. Totoo ba yan? Sino nasasaktan? Kapag kayong asawa mo may mga desisyon at hindi ka sinasama sa mga desisyon na yon. Alam niyo po, sobrang sakit sa isang babae na yung asawa niya, malalaman niya yung mga desisyon, tapos na. Again, sobrang sakit sa isang may bahay na hindi ka man lang maino ng iyong asawa sa kanyang mga desisyon. Sobrang sakit sa isang may bahay na tapos na mga desisyon ng asawa mo at sa iba mong pamalalaman. Ano ibig sabihin nito? Sa mga asawang lalaki po at sa mag-aasawa na mga lalaki, sa mga young pro natin na mga lalaki, pagdating ng panahon na mag-aasawa, tandaan nyo, kung totoong pahalagahan mo o pinahalagahan mo yung totoong value ng may bahay, hindi ka magdidesisyon na hindi siya kasama. At sa mga asawang lalaki, kung totoong pinapahalagahan mo ang totoong value ng may bahay mo, hindi mo siya isasantabi sa mga decisions mo sa buhay. At sa mga asawang lalaki, tandaan niyo po, kung totoong pinapahalagahan mo ang totoong value ng may bahay mo, hindi mo siya pagmumukaing ignorante sa mga decisions mo sa buhay. Ikalawa, ang may bahay, hindi lang siya may bahay, dapat co-author din siya sa direksyon ng inyong relasyon. Ano ibig sabihin nito? Sino po naniniwala? Hindi pwedeng lalaki lang ang nakakaalam kung saan napapunta ang kanilang relasyon. Totoo po ba yan? Napaka-importante na hindi lang lalaki nakakaalam kung saan napapunta ang inyong relasyon. Dapat maging ang may bahay, maging ang babae, alam kung saan napapunta ang kanilang relasyon. Hindi pwedeng ang lalaki lang ang nakakaalam kung ano na ang direksyon o saan napapunta ang kanilang buhay, kung saan napapunta ang kanilang kabuhayan. No. Dapat kasama ang may bahay, kasama ang babae sa mga direksyon o pagdidesisyon para sa direksyon ng kanilang buhay, ng kanilang relasyon, at maging ng kanilang kabuhayan. Alam niyo po, tandaan niyo, kahit sinong asawang babae, masasaktan pag sinasantabi sa direksyon ng kanilang relasyon. Kahit sinong asawang babae, masasaktan pagka sinasantabi sa direksyon ng kanilang buhay, ng kanilang kabuhayan. In fact, tandaan nyo po, mas marami pang ang babae ang mas mahusay mag-ingat ng relasyon. Totoo po ba yan? Mas marami pang babae, mas magaling mag-ingat ng kanilang relasyon. At ito po ang totoo, mas marami pang babae ang magaling mag-ingat ng tahanan. At ito po ang totoo, mas maraming babae ang magaling mag-ingat ng pera. Kaya nga isang insulto sa pagka may bahay, pagka sinasantabi sila sa mga desisyon at direksyon ng kanilang relasyon. Ikalawa, paano patatatagin ang isang marriage? See the sacrifices of your wife. Totoo ba maraming sakripisyo ng isang may bahay neglected? Isang malungkot na reality ng buhay, maraming sakripisyo ng may bahay ang neglected ng asawang lalaki. Maraming sakripisyo ng isang may bahay, binabaliwala lang. At maraming sakripisyo ng isang may bahay, hindi pansin. But sino po naniniwala? Maraming may bahay kahit beyond doon sa kanilang task, ginagawa. Sino po rito aminado? Kahit beyond doon sa mga gampanin na dapat mong gampanan, ginagawa mo sa mga may bahay. Na kahit beyond doon sa mga obligation mo, sa mga responsibilities mo, ginagawa mo pa rin. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Marami pong may bahay, siya mangungutang para hindi mapahiya ang asawa. Totoo po ba yan? Sino, pansinin niyo, sino gumagawa ng paraan? Sino nangungutang pagka walang makain ang pamilya? Pag walang pambili ng bigas, pag walang pambili ng ulam, pag walang pambaon yung mga anak, sino nangungutang? Alam niyo po, madalas,
asawang babae. Bakit niya ginagawa yon? Dahil ba mas matatag ba ang kanyang dibdib? Mas makapal ba yung kanyang mukha? No. Ginagawa niya yon kasi gusto niyang protektahan ang kakulangan ng kanyang asawa. Ginagawa niya yon kasi gusto niyang protektahan yung hindi magawa ng kanyang asawa. Gusto niyang protektahan doon sa kanyang pamilya, doon sa mga nakakakilala sa kanyang asawa. Alam niyo po, ginagawa ng isang may bahay ang pangungutang para proteksyonan ng dignidad ng kanyang asawa. Ginagawa niya yon as an act of sacrifices para sa kanyang asawa. What does it mean? Tandaan niyo po, walang babae ang handang mapahiya para sa isang lalaki maliban sa iyong may bahay. Sa mga asawang lalaki, tandaan niyo po, walang ibang babae sa buhay mo ang handang mapahiya para sa iyo maliban sa iyong may bahay. Walang babae ang handang ibaba ang kanyang sarili para sa iyo maliban sa iyong may bahay. At walang babae ang magsasakripisyo ng gaya ng pagsasakripisyo niya sa iyo gaya ng isang may bahay. Alam niyo po, kahit maghanap ka ng napakaraming babae sa mundo, walang ibang handang mapahiya para sa iyo maliban ng asawa mo. Walang ibang babae yung handang ibaba yung kanyang pagkatao, yung kanyang sarili para hindi ka lang mapahiya. Ikalawa, maraming may bahay handang akuin pagkakamali ng asawa para maproteksyonan sa iba. Sino po aminado? Maraming mga pagkakataon sa pagkakamali ng isang lalaki, inaako ng asawa para proteksyonan yung kanyang asawa. Alam niyo po, isa sa mga masakit na realidad sa buhay o sa journey sa isang marriage, maraming mga babae inaako ang pagkakamali ng isang lalaki para lang proteksyonan ang kanyang asawa. Yung bang kahit hindi niya kasalanan at kasalanan ng asawa, aakuin niya, maproteksyonan lang ang asawa. Yung kahit hindi niya pagkakamali, aakuin na pagkakamali niya, maproteksyonan lang ang asawa. At yung kahit hindi niya pagkukulang, aakuin na pagkukulang niya, maproteksyonan lang ang asawa. And those are sacrifices na higit pa sa anumang physical na sacrifices. Those are sacrifices of self-denial, and those are secret sacrifices ng isang may bahay para sa kanyang asawang lalaki. And another thing, paano pahahalagahan o patatatagin ang isang marriage? See the love and beauty of your wife. Sa lahat po ng mga asawang lalaki, alam niyo po, kung meron mang isa sa mga makapagpapatatag sa isang relasyon, yung hindi mo makalimutang tingnan yung ganda ng iyong may bahay. Sino po naniniwala? Napakaganda ng may bahay na binigay sa iyo ng Diyos. Sa mga asawang lalaki, sino naniniwala? Ang ganda ng binigay sa iyo ng Panginoon. Si Kuya Jo, parang ayaw sumang-ayon. Totoo ba? Maganda ang binigay sa iyo ng Panginoon? Kahit sinasaktan na nung asawa niya, sumang-ayon lang. Alam niyo po, kung meron mang magpapatatag ng inyong relasyon, yung hindi mo makakalimutang tingnan yung ganda ng asawa na binigay sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po, again, kung meron mang isa sa mga pagpapatatag ng inyong relasyon, yung hindi mo makakalimutang mahalin ang iyong may bahay. What's the point? Una, kung may titingnan mang ganda ang isang lalaki, dapat ganda yon ng kanyang may bahay. Sino po naniniwala? Pag nagsimulang tumitig sa ganda ng ibang babae ang isang lalaki, problema na yon. Totoo po ba yan? Pag yung asawa niyo, tandaan niyo sa mga asawang babae, pag ito ay nagsimula ng tumitig sa ganda ng ibang babae, kasunod ng problema na. At sino po naniniwala? Pag nagsimula ng tumitig sa ganda ng ibang babae ang isang lalaki, mula sa paghanga, pwedeng mauwi iyon
sa pagnanasa. At sino po naniniwala? Pag nagsimulang tumitig sa isang babae o sa ibang babae ang isang lalaki, mula sa paghanga, pwedeng mauwi ito sa pagkahumaling sa babae na yon. Kasi nga ito ang totoo. Maraming pagloloko ng isang lalaki, nagsimula lang sa isang tingin eh. Totoo po ba yan? Maraming mga pagloloko, maraming mga cheating na nangyari, nagsimula lang to sa isang tingin. Maraming infidelity na nangyari, nagsimula lang sa isang tingin. At ito po ang totoo. Maraming lumalim na bawal na relasyon, nagsimula lang sa isang tingin na sinuklian ng tingin ng ibang babae. Alam niyo po, pag ang isang tingin ng lalaki sa ibang babae, sinuklian ng babae na yon ng isang tingin, napakalayo ang mararating nung titigan na yon. Kaya nga dapat ang titig ng asawang lalaki, naka-reserve lang sa kanyang asawang babae. Totoo po ba yan? Dapat kung meron ka man tinititigan, yung asawa mo lang yon. Na kung sa tingin mo, tila kinukulang na ng ganda ang asawa mo, bigyan mo na lang ng pagpanganda, huwag ka nang humanap ng ibang maganda. Kung sa tingin mo, tila kinukulang na ng bango ang asawa mo, bigyan mo na lang ng pampabango at huwag kang maghanap ng ibang mabango. Ikalawa, kung meron mang pagmamahal na hahanapin ng isang lalaki, dapat pagmamahal yon ng may bahay niya. Alam niyo po, isa sa mga pinakamali na magagawa ng asawang lalaki, maghanap ng pagmamahal ng ibang babae. Isa sa mga pinakamaling magagawa ng isang lalaki, maghanap ng lambing mula sa ibang babae at maghanap ng kalinga mula sa ibang babae. Kasi nga, tandaan niyo po, ito ang totoo. Lahat ng pagmamahal na matatagpuan mo sa ibang babae, maling pagmamahal yon. Lahat ng lambing na matatagpuan mo sa ibang babae, maling lambing yon. At ito ang totoo, lahat ng kalinga na matatagpuan mo sa ibang babae, mali. What does it mean? Kahit gaano ka pa kamahal ng isang babae, pag hindi mo siya asawa, mali yon at hindi yon magiging tama hanggat hindi mo siya asawa. Kahit gaano pa kalambing sa iyo ang isang babae, kung hindi mo siya asawa, mali yon at hindi yon magiging tama hanggat hindi mo siya asawa. Alam niyo po, now ang tanong, paano ba dapat tratuhin ang isang may bahay o ang isang asawang babae? Sino po rito sa mga asawang babae, gustong-gusto niya na tratuhin siya ng tama ng kanyang asawa? Alam niyo po, on a biblical perspective, dapat alam natin kung papaano tratuhin ng tama yung mga babae na ibinigay sa atin ng Panginoon. At maging sa mga yampro natin, dapat ngayon pa lang, alam mo na kapag ka nag-asawa ka, meron tama ayon sa pananaw ng Biblia na tamang pagtrato sa iyong asawa. Now, ano ibig sabihin nito? Una, tandaan niyo po, ang tamang pagtrato sa isang asawa, dapat alam mo, hindi eternal ang asawa na habang buhay, makakasama mo. Sino po naniniwala? Hindi habang buhay, makakasama mo asawa mo. Kaya nga sabi doon sa 1 Corinthians chapter 7 verses 10 to 11, sa mga may asawa, ito ang inuutos ng Panginoon, hindi ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya muling makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ano ibig sabihin dito? Alam niyo po, again, wala naman talagang pagsasama na hindi magtatapos. Totoo po ba yan? Lahat ng pagsasama magtatapos. Kahit pa ang pinaka-ideal na pagsasama, isang araw magtatapos yon. Kahit pa yung pinaka-masasayang pagsasama, isang araw magtatapos yon. What's the point? Una, the only times you should wanted to be with your wife, dalawang bagay lang po. Dalawang panahon lang ang dapat nagugustuhin mong makasama ang may bahay mo. Una, yung ngayon. Ikalawa,
yung magpakailanman. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, kung may panahon man na dapat kang gustuhin, ito na yon, na makasama yung asawa mo at magpakailanman dito sa buhay na ito. Kasi nga, kahit ang Biblia ay nagpapaalala na kung meron mang isang bagay na dapat gawin ng isang lalaki, manatili sa tabi ng kanyang may bahay. Sa tingin nyo, bakit ngayon at magpakailanman yung panahong dapat gugulin sa asawa? Kasi nga, anumang yung pagpapaliban o anumang pagpapaliban, pwedeng maging huli eh. Totoo po ba yan? Anumang pagpapaliban, pwedeng mauwi sa panghihinayang at anumang pagpapaliban, pwedeng mauwi sa pagsisisi. Meaning, yung gusto mong ibigay sa may bahay mo, ibigay mo na. Yung gusto mong iparanas sa may bahay mo, iparanas mo na. Yung gusto mong pagdalan sa may bahay mo, dalin mo na siya doon. Kasi nga, pwedeng bukas huli na. Pwedeng bukas, hindi na pwede. At pwedeng bukas, sayang na lang ang masasabi mo. Sa mga asawang lalaki po, yung mga katabi nyo may bahay ngayon, isang araw mawawala na sa tabi nyo yan. Kanya-kanyang panahon lang. Hindi natin alam kung kailan yung itinakdang panahon ng Panginoon, but definitely, isang araw, matatapos ang pagsasama nyo. Kahit gaano pa kayo kasaya, kahit gaano pa kayo ka-ideal, alam niyo po, kaya napaka-importante na dapat pinapahalagahan mo ngayon at pahalagahan mo habang kasama mo yung may bahay. Ikalawa, tandaan niyo po, believe that every day of your marriage could always be the last day of your marriage. Sino po naniniwala? Ang daming advantage kapag ka ang tingin mo sa araw ngayon, eto na yung huling araw na makakasama mo, asawa mo. Alam niyo po, pag ang tingin mo sa araw na to, eto na yung huling araw na makakasama mo yung may bahay mo, hindi mo na pagagalitin yung may bahay mo. Totoo ba yan? Sa mga asawang lalaki, pag alam mo na ito na yung huling araw niya, hindi mo na siya pagagalitin. Hindi mo na siya ipagpapalit sa mga barkada mo. And at the same time, hindi mo na ipagkakait ano man yung gusto niya. Pag alam natin na ito na yung huling araw na makakasama natin yung ating may bahay, tiyak ibibigay natin yung best natin eh. Totoo po ba? Yung best na panahon, yung best na pagmamahal, at yung best na mga bagay na alam mong makapagpapasaya sa kanya. Pero dahil ang pakiramdam mo, hindi pa naman ito yung huling araw niya sa buhay na ito, madalas pinagagalit mo pa asawa mo. Totoo ba yan? Dahil alam mo na hindi pa naman ito yung last day niya dito sa mundong ito, madalas pinagpapalit mo pa sa barkada. And at the same time, dahil alam mo na hindi pa naman ito yung last day niya sa buhay na ito, hindi mo pa binibigay yung mga gusto niya. So, another thing na dapat at biblical perspective na pagtrato sa asawa, tandaan nyo po, bukod sa hindi eternal na makakasama ang iyong may bahay, hindi katulong ang asawa na parang libreng alipin sa bahay. Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 5:21, mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sino po rito sa mga asawang lalaki, kaya niyang ihandog ang buhay niya para sa kanyang asawa? Si Jan. Kaya mo bang ihandog ang buhay mo kay Janet? Parang nag-isip ka pa. Hindi naman. Alam niyo po, kung meron mang isang tamang pagtrato sa asawa, eto yon. Yung dapat alam mo, hindi siya katulong o libreng alipin sa bahay. Alam niyo po, pinakapangit na nakasanayang trato sa may bahay, yung trinatong katulong sa bahay. Totoo po ba yun? Maraming asawa, napakamali ang pagtrato sa kanilang may bahay. Maghahanda ng pagkain ng asawa, ng anak, maglilinis ng bahay, maglalaban ng damit ng asawa, ng anak. Pero ang sabi, again, doon sa Ephesians, sa binasa natin,
Mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawang babae. Now, kung ang lahat iaasa sa may bahay, sa tingin nyo, pagmamahal pa kaya yon? Kung yung kaya nang gawin ng asawa at anak, iaasa pa sa may bahay, pagmamahal pa kayang matatawag yon? What's the point? Una, ang babae po ay asawa at di libreng alipin ng lalaki. Sino naniniwala nang ang Diyos ay magbigay ng asawa sa iyo, asawa ang binigay ng Diyos at hindi alipin? Sino po naniniwala nang ang Diyos nagbigay ng may bahay, asawa ang binigay at hindi katulong sa bahay? At sino po naniniwala nang ang Diyos ay nagbigay ng asawa sa isang lalaki, asawa ang binigay ng Diyos at hindi utusan sa bahay? Anong pinapakita nito? Tandaan nyo po, walang marriage ang tatatag hanggat mali ang trato ng isang lalaki sa kanyang may bahay. Walang marriage ang magtatagal hanggat mali ang trato ng lalaki sa kanyang may bahay. At walang marriage ang sasaya hanggat mali ang trato ng isang lalaki sa kanyang may bahay. Again, asawa at hindi katulong ang binigay sa iyo ng Diyos. So be sensitive sa pagod ng asawa. Be sensitive sa nararamdaman ng asawa. And be sensitive sa hirap ng asawa. Ikalawa, para po sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, ang nanay, ina ng tahanan at di libreng alipin ng mga anak. Sino po naniniwala? Hindi dapat habang panahon ng anak, binubuhat ng nanay. Totoo po ba yan? Sa mga anak, sino naniniwala? Hindi habang panahon dapat nagpapabuhat ka sa nanay mo. May mga anak hindi na dapat binubuhat ng nanay, pero nagpapabuhat pa eh. Ano ibig sabihin nito? Dapat ang anak marunong makiramdam sa pagod ng nanay. Totoo po ba yan? Sino aminado sa mga nanay? Napapagod din. Dapat ang anak marunong makiramdam sa pagod ng nanay. Dapat ang anak marunong makiramdam sa hirap. Dapat ang anak marunong makiramdam sa tinitiis ng nanay. At higit sa lahat, dapat ang anak marunong tumulong sa kanilang nanay. Alam niyo po, again, gaya nung akin nabanggit, wala namang nanay ang hindi napapagod. Totoo ba yun? Walang asawa ang hindi napapagod. Walang asawa ang hindi nauubusan ng lakas. So kung gusto nating patatagin, kung gusto natin ng tamang pagtrato sa isang may bahay, tandaan mo, asawa ang binigay sa iyo ng Diyos at hindi libreng alipin. And finally, tandaan nyo po, hindi laruan ang asawa na pag gusto mong palitan, papalitan mo. Sabi doon sa Proverbs 5:18, kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay, ang ligaya ay lasapin sa mabangon niyang kandungan. Sino po naniniwala? Pinakatamang pagtrato sa isang asawa ang mag-stay ka sa tabi niya. Totoo pa ba yan? Alam niyo po, makontento lang ang lalaki sa kanyang may bahay, maipapakita mo na ang tamang pagtrato sa iyong asawa. Alam niyo po, ito ang totoo. Wala naman kasi talagang malasakit o totoong malasakit na matatanggap ang lalaki sa isang babae maliban sa kanyang asawa. Ano pinapakita rito? Tandaan niyo po, madaling humanap ng bago, pero mahirap makakita ng totoo. Alam niyo po, madali naman talagang magloko pag gugustuhin ng lalaki. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Madali naman talagang magloko pag gugustuhin ng isang lalaki. Pero tandaan nyo, sa lahat po ng mga asawang lalaki, kung meron man totoong magmamalasakit sa iyo, yung may bahay mo yon. Kung meron man totoong mag-i-stay sa tabi mo, may bahay mo yon. At kung meron man totoong mamahalin ka, kahit hindi ka nakamahal-mahal, may bahay mo yon. Kung meron mang pagtatakpang ka sa mga pagkukulang mo, may bahay mo yon.
kung meron man totoong sasamahan ka hanggang sa huling laban ng buhay mo, may bahay mo yon. At ikalawa, kung meron man pinakamagandang mairirigalo ang lalaki sa kanyang anak at pamilya, mag-stay sa piling ng may bahay niya. Alam niyo po, tandaan niyo, sa mga asawang lalaki, higit sa anumang pera, ang panatiliing buo ang iyong marriage, ang pinakamagandang mairirigalo mo sa iyong asawa. Higit sa anumang material na bagay, ang manatiling buo ang iyong pamilya, ang pinakamagandang mairirigalo mo sa iyong mga anak bilang isang tatay. At sa lahat po ng mga asawang lalaki, higit sa anumang bagay, ang manatiling tapat ka sa iyong may bahay hanggang sa huli, pinakamagandang na ireregalo mo sa kanya. Alam niyo po, sa mga kapwa ko asawang lalaki, sa mga kapwa ko tatay, mas masarap i-enjoy anumang yaman sa mundo na buo ang pamilya. Mas masarap i-enjoy ang anumang material na bagay na buo ang pamilya. At mas masarap na tapusin ang journey, lalo na sa iyong marriage, na buo ito. Again, sa lahat po ng mga kalalakihan, may asawa na, mag-aasawa pa lang, kung meron mang isang bagay na dapat pakahalagahan mo, yung marriage mo. Kung meron mang isang bagay na dapat pakaingatan mo, yung damdamin ng asawa mo. At kung meron mang isang tao na hanggang huli, hindi mo dapat iwan, yung babaeng ibinigay na ng Diyos sa iyo. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, tinataas ko po sa iyo lahat ng pamilya, panatiliin mo po itong matatag, Panginoon. Ama, lahat po ng mga pamilya na dumaraan sa pagsubok, lalo na sa pagsubok ng infidelity, tulungan mo po sila na ma-restore. Tulungan mo po na mabuo. At lahat po, Ama, ng mga kalalakihan, lalo na mga may asawa na nakakarinig ng mensaheng ito, gabayan mo po sila, bigyan mo sila ng tatag na maging matapat sa kanilang asawa, sa kanilang marriage, sa kanilang pamilya. Lord, I declare na ang mensahe mong ito, maraming pananatiliing buo na pamilya, maraming bubuuin na mga nasirang pamilya, maraming bubuuin, Panginoon, na mga nasirang marriage. Salamat po. Muli, sa kabuuan po ng pagtanggap namin ng mensaheng ito, ikaw lamang po nawa ang nataas at naluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.